Ako, ang last words ko ay, sabihin niyo sa lahat ng mga kamag-anak ninyo, okay? Ang last words ko ay sabihin niyo po sa lahat ng mga kamag-anak ninyo na 'wag iboto ang 4-piece party list, okay? Party list ay lumalabas sa survey as number 1 party list. Ayan, okay, ayan. Ang tawag dito, yung 4-piece party list, okay, ay lumalabas sa lahat ng mga survey as number 1 party list, okay? At kaya dahil at nagna-number 1 sila, ang nominee nila ay si Marcelo Libanan. Libanan yung ano nila, yung first nominee nila. Lawyer 'yon, okay? Lawyer yung tao na 'yon, okay? But please do not vote for 4-piece party list. Ginagamit lang nito, okay, yung 4-piece na yun ang programa ng DSWD na very popular sa mga kababayan natin, mahihirap dahil nakakuha sila ng financial assistance. Kaya tumatawag sila. So ngayon, ang tawag dito, yan ang aking last words. Huwag niyo po silang iboboto. Ngayon, dahil sila yung number 1 na party list at kung hindi natin mapipigil ang pagkapanalo nitong ano na to, ditong 4-piece party list na to, kung hindi natin mapipigil, yan ang isa sa mga prosecutor ng impeachment ni Inday. Okay? So, major assignment ito ng lahat ng Dutertista. Okay? Major assignment ito ng lahat ng Dutertista na wag po kayong okay. So anyway, yun na nga. Assignment po ito ng lahat ng Dutertista, yung nominee nito ang magiging prosecutor ni Inday Sara sa kanyang impeachment. Ito rin yung nag-request, okay, yung 4-piece party list, ito rin yung nag-request sa Senate na isamon na si Inday Sara para ma-put into motion na iyong impeachment proceedings ni Inday. 4-piece party list, walang kinalaman sa 4-piece program ng DSWD. Deception ito, okay? Supposedly, yung 4-piece party list, okay? Yung 4-piece party list, ang advocacy nila is parang ipaglaban daw yung mga marginalized, yung mga poor, yung mga ganyan-ganyan, ganong eneme-eneme, ganyan-ganyan. I don't think they had done something significant para dun sa mga poor, para umangat. They just rode the 4-piece program na na-create nung panahon ni GMA. Itong 4-piece party list was only created in 2019. Okay? Tapos nakatakbo lang sila nitong 2022 at nanalo. At nanalo. So please tell everyone, tell your kamag-anak, itong 4-piece party list na to ay hindi manalo kahit kailan. Ano raw yung masasabi mo sa road to trade embargo na tayo, sabi ni Jim. Buti hindi pa nila nabawi yung durian no? Hindi na tayo number 1 sa durian. Wala na, hindi ang China, hindi sila magsasabi ng we will have trade embargo, we will ganyan. Maramdaman mo na lang. They will not announce a policy, but you will just feel it. Pero hindi nga kanya-kanya kailangan i-trade embargo dahil China doesn't see you as a peer competitor. Hindi kanya pagbibigyan ng doesn't see us eye to eye. Ganito lang yan. Pag-aralin ninyo ang East Asian way of yung warriors, no? Yung warriors code, way of fighting ng East Asian. Okay? Puro kasi kayo Western Puro Western kasi pinag-aaralan ninyo. Kaya yung mga utak ninyo hindi nakikita ang malawakang mundo. Magkakaiba pa ang mga kultura, be. So, kung puro ang East Asia, hindi yan mag-a-announce na pag hindi kanya peer competitor, hindi kanyang papatulan ng eye to eye. They will, US, no? Peer competitor na nila yan, kaya kaya nila makipagbardago na ng bonggang-bongga. Tarif ka, tarif din kami. Ganyan. Pero pag hindi ka nila peer competitor, if they don't see, if you're not their peer competitor, nararamdaman mo na lang yan, be. Hindi ka nila pag-aaksayahan na kailangan nila na magkaroon ng policy na ito-trade ang bago ka namin. Hindi ka nga peer competitor. Hindi kanya kailangan i-trade embargo dahil unang-una hindi na kailangan dahil wala ka naman dahil yung mga ibibenta mong mga produkto makukuha na nila sa iba. So ang gagawin na lang nila, okay, dadagdagan na lang namin yung kukunin namin dito sa ibang bansa. Finish. O, di ba? Kailangan pa ba nilang mag-trade embargo? Hindi na. Bakit ka nila i-trade embargo? Hindi na nila need. Kasi pag nag-embargo ka, parang ang bigat So parang meron kang muscles na i-flex. Hindi naman tayo nakikita ng China na someone na kailangan paggamitan ng energy. So, hindi kailangan mag-flex ng muscle. Oo. So, ano ka lang, parang understood na yan. Parang hindi ka naman importante. Hindi ka naman importante. Ayun. Anyway, ang tawag dito? Mag-last words na tayo. Dahil, anong last words natin?
Anong last Oo. words natin? Ikaw, anong last words mo? Ang last words ko ay i-remind nyo lang ang sarili nyo na iba po ang dilat sa mulat. Kausapin nyo yung mga anak ninyo na, anak, iba ang dilat sa mulat. Pag tinanong nila, anong pagkakaiba? Sampalin mo, pak! Ayan, mulat ka na. Ganon. Aray! Pag napagganyan, aray! Oh, mulat ka na, di ba? Yan ang mulat. Di ba? Nararamdaman mo. Ganon. So, Pilipino tayo, mahilig tayo sa last minute. Darating din tayo dyan. Mag-ano ba tayo? Papunta na ba tayo sa Ukraine levels? Sas? Siguro parang ganyan, pero hindi naman. Actually, mas malala ang anuhin natin. Kasi hindi naman tayo papatulan. At least yung Ukraine, no? Pwede siyang kumita, ganyan. Bex, hindi kanya pagbibigyan. Hala ka. Hindi tayo gagamitan ng bala, ano? Mamamatay ka na lang mag-isa. Mamatay tayo sa gutom, girl. Mataas na yung gutom. Ano? And that's the worst kind, ano? That's the worst kind. The worst thing Kasi at least yung The worst thing you suffer is you will ignore. At least yung Ukraine, meron pa yung reparations, meron pa yung ganyan. At saka ito wala. Parang meron pa ka na nakipaglaban-laban, di ba? Yung nakipagbarilan pa, ganyan. Pinag-aksayahan ng bala. Ito weasel. Because hindi ka kanya kailangan pag-aksayahan ng bala in order for you to magising ka sa katotohanan. Para magising ka sa katotohanan. Yun lang yun. Totoo. Ayun. Ako, ang last words ko ay sabihin nyo sa lahat ng mga kamag-anak ninyo, okay? Ang last words ko ay sabihin nyo po sa lahat ng mga kamag-anak ninyo na wag iboto ang 4-piece party list, okay? Party list ay lumalabas sa survey as number 1 party list. Ayan, okay. Ayan. Ang tawag dito, yung 4-piece party list, okay, ay lumalabas sa lahat ng mga survey as number 1 party list, okay? At kaya dahil at nagna-number 1 sila, ang nominee nila ay si Marcelo Libanan yung ano nila, yung first nominee nila. Lawyer 'yon, okay? Lawyer yung tao na 'yon, okay? But please do not vote for 4-piece party list. Ginagamit lang nito, okay, yung 4-piece na yun ang programa ng DSWD na very popular sa mga kababayan natin, mahihirap dahil nakakuha sila ng financial assistance. Teka, tumatawag si Tatay Ani. Hello, Tay. Okay, sige, Tay. Teka, bigyan kita link. Okay. Okay, wait. Ayun. So, ngayon, ang tawag dito, yan ang aking last words. Huwag niyo po silang iboboto. Ngayon, dahil sila yung number 1 na party list eh. At kung hindi natin mapipigil ang pagkapanalo nitong ano na to, ditong 4-piece party list na to, kung hindi natin mapipigil, yan ang isa sa mga prosecutor ng impeachment ni Inday. Okay? So, major assignment ito ng lahat ng Dutertista. Okay? Major assignment ito ng lahat ng Dutertista na wag po kayong okay, wait lang Send ko lang yung link kay okay, wait. Ayan. Tay, nasa comment section, di ko masend yung ano. Teka. May akyat pa? Wait. Ano lang daw, akyat lang daw si Tatay saglit. Ito. Ayan, Tay, may message ko na sa'yo. Piniyam ko na sa'yo. Yung ano, yung link. Ayan, okay. So anyway, yun na nga. Assignment po ito ng lahat ng Dutertista, yung nominee nito ang magiging prosecutor ni Inday Sara sa kanyang impeachment. Ito rin yung nag-request, okay, yung 4-piece party list, ito rin yung nag-request sa Senate na isamon na si Inday Sara para ma-put into motion na iyong impeachment proceedings ni Inday. 4-piece party list, walang kinalaman sa 4-piece program ng DSWD. Deception ito, okay? Supposedly, yung 4-piece party list, okay? Yung 4-piece party list, ang advocacy nila is parang ipaglaban daw yung mga marginalized, yung mga poor, yung mga ganyan, eneme, ganyan. I don't think they had done something significant para dun sa mga poor, para umangat. They just rode the 4-piece program na na-create nung panahon ni GMA. Itong 4-piece party list was only created in 2019. Okay? Tapos nakatakbo lang sila nitong 2022 at nanalo. So please tell everyone, tell your kamag-anak, itong 4-piece party list na to ay hindi manalo kahit kailan. Ayan.
Ayan, party list, 4-piece party list, ayan, meron yan, no? Klarong-klaro yan. Wala pong kinalaman ang 4-piece party list sa 4-piece program ng DSWD. They are just riding the popularity of the 4-piece program. No to 4-piece. Ikalat nyo po. Ikalat nyo po sa mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak ninyo, and ano, no? Wag nyo pong luboto ang 4-piece party list. Ayan. Hi, Hello. Ayan. Tay, kumusta yung yung Hague? Okay naman. At grabe ang nostalgia pag nandun na. Ang Ano dami yung nagugulat Tay? na ako. Daming nagugulat na ako, daming tatawag. Tatayamik, gumaganon. Uy. Tapos sabihin, uy, ano kita, di ba ikaw yung lagi kay kay Joey? Ah. Sabi ko, Oo. oo. Tapos yan yung iba, sabi nila, pakisabi sa kanya na personally na salamat kasi sabi niya kami, siyempre, hindi naman kami nagbo-vlog, hindi kami marunong, pero sabi niya kahit paano, nare-relay niyang mga damdamin namin na sabi niya pakiramdam namin pag nagmumura siya, parang kami lang nagmumura, saka gumagaan loob namin pag namura yung mga Lumuluwag yung ugat nila. Oo, at saka yun, nagkita kami ni Mariah at saka ni Nika. Kasi nagdala ako ng dalawang stand, nagdala ako ng dalawang stand din ni Tatay Digong. Yung isa yung kasama kami sa picture, tapos yung isa yung 2016 na kakapanalo lang niya. Yun ang pinapasulatan ko sa mga tao ng nila ng wish. Birthday wish nila. Biruin mo nung nililigpit ko na ng hapon, may isang grupo sila, 5 sila na babae. Humabol pa, "Kuya, please." Sabi niya, "Pwede ba makapapicture at makapasign?" Kasi sabi niya galing pa kami Japan. "Ha? Japan pa kayo galing?" Pumunta ako, "Oo kuya, seryoso, galing pa kaming Japan." Siya, "Please pasulat naman." So ayun, pinasulat ko sila. Tapos, ayun sila, halos araw-araw talaga may tao doon kasi yung mga tao within Europe talagang naging number 1 tourist destination na siya. Oo. Pagka-off nila Actually, parang na nga raw mag-aano na raw tayo yung mag-schedule na daw ng mga bansa na pupunta para raw laging merong tao doon hangga't yun ang plano. Oo, yun ang plano. Oo. Saka ayun nung na-timingan ko because sa isang kaibigan ko na ahead sila nauna silang pumunta doon, na-timingan, tinimbrihan niya ako kung saan naka-check-in sila ni Kitty. So, ginawa ko dahil naka-book na ako ng hotel, nag-book ako uli. Yung hotel ko, pinamigay ko na lang sa iba. Sabi ko, sino may isang night na libreng hotel, ibigay ko na dahil may mga kasama din kami ng mga taga London na nag-bus sila ng 29 sila dumating, Sabado. Grabe ang tao, alam mo yung na yun, Friday, Saturday, Sunday. Grabe ang tao kasi ang lang kasi siya residential siya eh. Tapos punong-puno ng tao, tapos alam mo na ang ganda lang, ang kagandahan, yung pagdating mo doon dahil parang pareho kayo ng vibes ba. Kahit saan ka mapunta, parang kakilala mo lahat ng tao, kahit saan ka mapunta, kahit wala kang baon na pagkain, hindi ka talaga gugutumin kasi kahit sino mag-iimbita sa'yo, "Uy, dali ka, kain ka dito." Parang as in, parang baryo pista talaga. So, yun, ang balak ko sa sunod ko na balik dahil baka medyo konti-konti ng tao, ikuhanan ko siya talaga ng na para ma-picture out ng mga followers natin kung ano talaga ang sitwasyon ng detention facility. Kasi sa harap ng detention facility siguro may mga 10 meters, 10 by siguro mga 10 by 30 meters na yung lupa lang siya. So yun ang naging tambayan ng mga tao. Sige, sandali lang. Sandali lang tayo. Akyatin mo muna yung si Double Agent Daryl Yap. Daryl Yap, akyat ka. Si Daryl. Akyat ka ba din? Teka, bigyan ko ng link. Sila ni Nika yata, baka hindi ko sila nakausap kung na-timingan lang nila si Inday or mismo isa din silang hotel ni Inday. Kung bakit natsambahan nila na na-timingan lang sila. nila. Na-timingan lang nila tayo. Nakausap ko, tapos kinukwento ni Mariah Carey at saka ni Nika Pinay UK na magkakapi lang sila. Supposedly mag-dinner sila. Bago tayo mag-dinner, magkapi lang muna tayo. Nung nagkapi sila, nakita nila si Inday doon sa nakita nila si Inday doon doon sa area na yun na pinagkapihan nila. Parang may meeting natin or something like that, ganyan. Ayun, so inintay nila, tapos nakapagpa-picture sila. Ina-accommodate naman, super accommodating naman si Inday sa mga ganyan. Very accommodating talaga sila, at saka alam mo yung feel na feel nila pag may tao na lumalapit sa kanila na nag-express ng suporta. Ako nga nung nandoon na,
mas ginusto ko kasi na mag-ikot tapos kausapin ng mga OFW kung saan sila galing, bakit nandito sila, ano ang, bakit nandun sila, ano ang pinaka-nagustuhan nila kay Tatay Digong. Mas ginusto kong gano'n. Hindi na nga ako nakipagpila doon na magpa-picture kay Inday kasi sabi ko ang purpose ko talaga doon is to celebrate at at least malapitan sa kay Inday at pwede din makipag-selfie sa kanya. Pero para sa akin parang hindi na importante. Sabi ko importante nandito ako for the vibes na sa birthday ni Tatay Digong. Kami ni Ma'am Hanilet, wala na pag nagkwentuhan kami, nag-iiyakan na lang kaming dalawa. Sabi ko, "Ma'am, kaya halos pa sabi ko ayaw na ayaw ko kasi instead na tumibay kayo, mas lalo kayong hihina pag akong kaharap mo eh." Mag-iyakan lang kayo ng todo. Oo, kasi 'di ba yung attachment ano raw, yung lechon daw ng yung sebo daw ng lechon, kumusta? Nakatikim ka daw ba ng lechon doon? Ay hindi na ako doon sa Litson. Kasi ano rin eh. Tsaka very si Ma'am Hanilet talaga makita mo sa kanya talaga yung sa mga mata niya yung parang hatred niya sa nangyari. Grabe talaga makita mo sa mata niya na at sa na dahil sa nangyari ba na siyempre. At saka ako yung ko kasi ibang attachment ko dahil ibang feeling ko dahil nakausap ko ng personal si Tatay Digong eh. Nagulat nga siya eh. Sabi ko, "Ma'am, nakapunta ako sa inyo." Sabi niya, "Oo, talaga?" Sabi ko, "Ma'am, nung October lang." Saka very accommodating sila. Tapos alam mo si Kitty yung maganda siya pero talagang makita mo yung tapang sa mata niya eh. May tapang talaga. Pag tinitigan mo siya makita mo na may tapang tapos sabi din yun din sabi nagkausap din kami ni Ma'am Hanilet, sabi niya, yan talaga nakakuha sa ng tatay niya eh, sa attitude ng tatay niya. So yun hanggang sa dumating din sila ni Esmejal Dea so kahit paano nakapagkwentuhan kami saglit. Dahil yun nga nakipag-lunch doon sa kanila. Tapos may isa din doon na talagang siya, naging rape victim siya kaya kinuwento niya rin sa kay Ma'am Hanilet ang kasaysayan niya. Sa Germany na siya ngayon nakatira at may konting negosyo siya. Tapos alam mo bang willing na siyang mag-offer na kasi si Ma'am Hanilet naghahanap ng ng laundry. Nag-offer siya sabi niya, "Ma'am, kung gusto mo ma'am, tulungan ako na maglaba ma'am na Pero bongga yung Pinay na yun, ang daming negosyo. In-invite nga kami kasi may pamangkin kami sa Germany. Sabi niya pagka pumunta kayo doon, pwede kayo sa amin kasi may mga Airbnb ako. Pinakita niyang address. Pero willing siya ma'am, sabi niya Yung yung ang daming nagpapamigay ng pagkain nga na Pinoy, no? Meron akong nakita na merong soup lady na nagbibigay ng soup to everyone, ganyan. Oo, talagang as in yung, alam mo yung mga pumunta doon, yung dala nilang pagkain, hindi lang para sa sarili nila. Oo, yung pang-sharing talaga. Oo. Si Alvin Tourism ba tayo? Si Alvin and yung laging nagla-live na nandun sa Hague. Alvin Tourism. Netherlands siya. Oo, taga doon siya. Araw-araw doon siya dumadaan siya doon eh. Na siya, official vlogger ng The Hague. Oo. Talagang araw-araw. Update talaga sa kanya Oo, pagka galing niya ng trabaho, bawat hapon dadaanan naman siya uli, ganito dito ngayon, tahimik, ganyan. Kanina nga na-timingan na naman nila uli si Inday, sila ni Kitty. Oo. Kaya sabi ko sana pagbalik ko sa 28 sana matimingan ko rin sila kasi hanggang 30 pa daw si Inday, hanggang ayusin niya daw talaga ang legal team bago umalis. Yun at very, very positive naman si Kuya Bingbong na very positive naman siya talaga na ang ilalaban nila talaga pala is ang pumayat siya, no? Parang nag-lose ng weight si pumayat siya kasi na-opera siya, 'di ba? Kasi 4 na beses siya nag-collapse. Okay. Nakakatakot yung sa ganung age, yung biglang change ng weather, hindi talaga maganda yung tama sa matanda. Pero niya, ang sigla niya kaso naka-wheelchair lang siya. Ang sigla na niya at saka ang saya din kausap. Parang si Tatay Digong din manalita ba? Oo. Lang sa lahat, sabi ni Direk mamaya na ang unclear, tapos nag-message siya, naka-LTE lang daw siya. So masusura lang daw tayo kapag umakyat siya. So hindi na siya makakaakyat. Ayun. Anyway, ang tawag dito Michael Villamor. Ang dami mong Evas Daryl Yap. Natuloy ba panindigan mo yung yung ano ba yung panindigan mo yung pagiging double agent? Charot. True. Ano ba yung kinembot, yung nauso dito na mahal na maning ka? Yung gustong magpabili ni Direk Daryl ng sangkaterba. Anyway. Ayun. Michael Villamor, go na. Meron ka pang gustong sabihin para mabigyan natin ng 5 minutes si Michael Villamor at yan lang makababa na rin ako. Yung pala, nakita ko doon si distressed mother nandun eh. Oo. Nandun siya. Nag-discipline ng asylum yun.
Kasi nung nagsalita si Maharlika, tapos pasalitain sana siya pero kontrolado lahat kasi didindicate lang talagang araw na yun na para kay Tatay Digong. Ako nga sana nagpagawa ako ng flyers ng PDP Laban at ng party list na kinakampanya ko dito. But then nang sabi ni Kuya Bingbong, sabi niya i-dedicate lang muna natin to lahat para sa kay para kay Rudy. So talagang inano namin talaga ang mag-ano ng politics. Pero yun nga, medyo aarangkada sana pero inano sa gilid na wag lang, at least ngayon pakilala lang siya muna. This is not a proper venue. Total na-interview naman siya ni Maharlika sa channel na. So stay as that na lang. Pero nandun siya, nakita ko. So yun lang. At yun, pati ang bodyguard ni Inday na naging pinagtitilian na ng mga lahat ng mga followers. Si Katiki. Oo, si Katiki. So sila ni nanay mo na time. Oo. Ano ba ibig sabihin ng Katiki? Ano yun? Tinanong ko yun sa ate ko. Sabi ko, te, bakit ano yung katiki? Bakit parang, yung katiki daw, kasi meron daw na Thai na content creator. So parang, siya, yung lagi niyang, ang tawag niya sa security person niya, sa bodyguard niya, katiki. Hindi ko rin, basta, anong tawag ito ko, sikat na Thai na content creator, tapos parang high life yung content niya. Ayun. Tapos ngayon, di parang yung content creator na yun na tayo, nung una parang pinagdududahan, mayaman ba talaga yung ganyan-ganyan. Tapos yung mga video niya, yung mga tipong mamimili siya ng sangkaterba, ipag-shopping niya kung sino-sino, ganyan-ganyan. So dami nag-ano sa kanya, parang nagda-doubt nung una daw kung mayaman ba talaga siya o hindi. Tapos lagi niyang tinatawag yung katiki niya. Katiki, ganon-ganon. Ayun, so nga syempre, yung mga nila lang, ayan, katiki na ang tawag sa lahat ng security guard. Ayan, nasasabi nila parang security siguro bodyguard ng mayamang babae sa Thailand. So ngayon si Inday, katiki na ang tawag sa kanyang security guard. Kaya katiki ni Inday. Na-timingan ko rin doon sa hotel nag-aantay pala ng taxi, siguro may hinatid sa kay sa kay Mama Nilet. So tuwang-tuwa sila ni kasi hindi nakita ni ni nanay mo. Sabi ko, "Oh, nay, ayan na si si Katiki Sulong-solo niyo ngayon, ayan, magpa-selfie na kayo diyan." Kasi pala yan siguro. Sa kanyang expected na sikatan. Pinsan niya hindi, pero parang second cousin niya. Second cousin niya si Raven. So, sige, bababa na ako. Sige. Thank you, Tay. Maraming salamat. Hello, Sashi at Michael. Mag-update na lang ako ulit pag Nasa UK ka na? Ako ulit, sa 27 ako ulit, balik 27 to 30 doon ako. Sabi ko kay Nika, sabi niya babalik daw siya Sabi ko, Nika, sige, kita tayo ulit kasi 27 to 30 ng April nandun ako ulit. Okay. Sige. Sige tayo. Ingat kayo. Bye ka, Moisture. Ayan. Hello, Michael Villamor. Ayan, meron kang 5 minutes bago tayo mag-end live. Ayan. Hi, yeah. Short up. Yeah, can you hear me? Sige po. Okay na? Yes, naririnig po. Yeah, I want to say hi to Miss Joey and Miss Sass, no? Few notes lang kay Miss Sass. Continue kasi lately nakita ko yung mga vlog mo, no? Yung for the motherland. Please continue educating us. Although medyo konti pa yung mga viewers, but just continue doing it because it's being replicated in a lot of vlogs in YouTube. Oo. It's very fun. Sir Michael, di siya konti. Pag nag-live si Sas, pagkatapos niyang mag-live, 100,000 agad yung views. Tapos, compared to others, like you and then Maharlika, anyway. I mean, okay lang yun, but just continue educating us, okay yun. And then Miss Joey, saludo ko sa'yo for your being brave and talagang lumulusob ka sa tidal wave ng forces of evil. Usually, I really don't come out because ako yung private person na I would rather spend my life, my time sa mga negosyo, whatever. But what they did to PRRD na tinapon, na kinidnap, that's the trigger point for me. And all, yun lang, no? Siguro tama rin yun kasi mas dumami kami, mas dumami tayo. No, dati nanood lang ako Yung sabi ko, hindi ako lalabas sa kalye kasi wala namang masyadong nasaktan, walang pinatay. Pero what they did to PRRD is the trigger point. Na para bang it's time for us to go out and talk and walk in the streets. If only VP Sara will tell us
let's go to EDSA and stay there for 5 days, I will stay there for 5 days. Hindi ako alis. I just need the marching order from BP Sara. Kami, actually I'm just one, pero marami kami, natahimik lang. I mean, ngayon lang ako nagpunta sa'yo. So also, another point is, yung party list, sana identify na natin lahat yung party list na pro Duterte. And then yung mga party list na we have to avoid yung mga komunista, because hindi naman ako really aware kung sino yung mga sino yung mga ganito. Ang alam ko lang yung Duterte Youth List eh. So we have to identify sino yung dapat naming iboto sa party list na pro Duterte. Senator, okay na tayo doon. Baangat na tayo. Ngayon sa congressman, we also need to identify kung sino yung which district na pro Duterte at sino yung Buhaya na yung Bader Buhaya. Diba? So we need to identify them para if we can control Congress, then we can do the impeachment. Diba? Tutukan lang natin yung bawat congressman na alam natin papabot kay BP Sara at kay Duterte para hindi at hindi mabili ng pera nung Mother Buhaya. I won't mention the name, baka malibel ako. So si Father Buhaya dapat sino identify sa kanila, no? Kasi marami traidor na eh. Diba? So papalit ko yung kay Duterte, yung mga luma niyang video. Actually, nagmamarathon ako yung mga Duterte 2017, 2018. Nakita ko yung mukha ni Anyo, ni General Anyo, kung paano siya pinuri ni Duterte noon, kung paano siya inangat ni Duterte, and ngayon, siya pa yung nagplano. Kaya ako convinced na syempre may mga defender si General Anyo na raw siya, na hindi raw siya traitor, ganyan. Pero the mere fact that you allow this kind of thing to unfold and you didn't do anything. And you believe that what is done is correct. Yes. Ano doon siya? Cabinet. You know? Kasi, di ba in-identify ni Amy, he was one of the players. At tip na kung ano yung tip ni Duterte pabalik. So it's so sad na maraming traidor, maraming balimbing na nakakaiyak. Hindi ako naaawa sa kanila. Naiiyak ako kay PRRD kasi pinagkawalaan niyo itong mga taon to, and at the end, ganito gagawin nyo. Paano makulong yung nag-angat sa inyo before? Hindi ko ma-comprehend. How can you do it? Paano mo matatraidor yung isang matanda na pinakisamahan ka, inangat ka, walang ginawa sa yung masama? That's the trigger point eh. Di ba lahat tayong Pilipino, meron tayong sa mga matatanda, respeto. Hindi natin 80 years old, bababuyin mo, ikukulong mo, na ikikidnap po sa airport. Nakakaawa. And then, ililipad mo doon na walang nag-aalaga, walang pamilya, walang gamot, hindi mo pinasama kung sino-sino. It's so sad what's happening. Pero siguro, in a way, sabi nga ni Sara na may God's purpose to, yung nangyari yun. In one way, it united us. It united ako. Ayoko dati magmarcha, ayoko magsalita. And now I'm here. So, yun lang. And more people should come forward and speak up. And make sure that you're going to participate in any mass action. Kasi a lot of people kasi think na hindi wala akong mangyayari, hindi naman makikinig yan. No. Sa totoo lang, yung mga OFW sa ICC na punta doon, don't you think na yayanig ang Hague dyan? Ang ICC dyan? Nayayanig sila dyan. Kaya nga, ngayon dito sa Pilipinas, yung mga movement, yung mga birthday celebration ni PRRD, don't you think, walang effect yan sa nayayanig sila dyan. Wag nating i-menos yung mga sarili natin at wag nating i-menos yung It's really about time to assert that the power is with us. We are the sovereign in this country. The people. Power is with the people, not them. And they have to listen to us. And kailangan natin i-assert yun. The power should belong to us again, not to them. Yun lang yung Otherwise magtataka na lang tayo magtataka parati kung bakit maraming gutom. Diba? Mamamatay na lang tayo sa gutom lahat. Mamamatay na lang tayo sa nagdilat. And that's not the country we want to build. It's really bad. So sana
tapusin na I mean, hopefully patapos na to na, you know, I don't know how it will end, pero I'm hearing news na talagang medyo nag-aabutan ng lagay doon sa mga in uniform. I'm not, baka ano ko dito. Pero I cannot really speculate sa totoo lang. Well, I have my speculations, no, but I'll reserve it to parang yung a conversation done in person. But I think the message for everyone is let's take it one day at a time. Let us understand that this is going to be a long fight and papaguri nila tayo ng bonggang-bongga. So you all have to be ready. Kaya dapat i-prepare natin yung sarili natin that when we are needed to participate, we should participate. Yes. Ganon. Yes. And yung 1987 Constitution niya, kaya nga nabuo yan because you give the power is really ultimately resides sa mga tao. So, you know, we should let this administration listen to us. And then also yung sana yung mga ibang Pilipino, no? Alam niyo yung nakikinig ako, I mean, yung kasi algorithm ko sa YouTube, no? So lumalabas talaga yung mga previous mga live dito Duterte sa RTV4. If you listen very carefully to this man, wala siyang bad blood. Yung para bang all he wanted was all the goodness for the Filipino people. Na patayin yung mga adik, patayin yung mga ganito, patahimikin yung bayad, bibigyan niya yung buhay niya, kahit hulihin siya. Nagpahuli siya. Patayin yung mga adik, Michael, grabe ka naman sa patayin yung mga adik. Wala mo siya sinabing patayin yung mga adik. I have to say, eradicate patayin ang lahat ng mga sumisira sa bayan niya. Diba? So yun yung mga criminals, yun yung mga gumagawa ng mga pag sinira yung bayan ko, then I will kill you, parang gano'n. So yun yung tatagihin niya. Ang tatagihin niya, yung mga sumisira sa bayan niya. Gano'n. And then also, I don't understand. Love nga niya yung mga adik, ipinarehab niya eh. Diba? Love nga yung mga adik. Yung isang adik na naging presidente pa eh. So, yun. So, hindi naman totoo na gusto niyang patayin lang ng mga adik. Ayun. Ang gusto niyang tagihin ay yung mga nambabalahura sa bansang Pilipinas. Dahil nabuhay pa yung isa, di ba? Naging presidente. Oo. No. Sobrang love nga niya yung mga adik. Ayan. Yan, naging presidente. Ayun lang. Anyway, Michael, meron ka pang let's wrap it up para thank you very much, Joey. Okay, thank you very much, Michael. Ayan, maraming salamat. Anyway, maraming salamat din. Ayan, medyo mahaba-habang goodbye. Anyway, ayun na, magpapaalam na ako sa inyong lahat. Thank you very much. I'll see you next time. And palakas po tayong lahat. Alagaan natin ang mga sarili-sarili natin. And let's stay vigilant and walang ibang magpoprotekta sa bansa natin kundi tayo lang din. So make it a responsibility to educate your friends, your relatives, your colleagues of what is going on. This is beyond partisan politics. This is beyond PRRD as an individual, as a person that we love. This is really about taking care of our country. So I hope all of you will do your share in building. Ayan. Okay, thank you. Bye.